Kaya, kumanda na kayo sa isang wild na biyahe habang dadalhin namin kayo sa mundo ni Jin Taijin at Sage Realm. Mga kwento sa nakakabaliw na Mawa series, God of High School. Ang Jin Taijin arc, baka alam mo na ito, pero nagtapos ang God of High School anime sa isang cool na post-credit scene kung saan nakita natin si Jin Warrior's legendary lolo, si Jin Taijin, na nawalan ng isang braso habang nakakulong sa mga dungeon ng Nox, yung ekstremistang grupo na plano nilang lipulin lahat ng ibang Diyos at mga kinatawan nila sa mundo. So, ang Jin Taijin arc ay bumabalik ilang dekada sa nakaraan, na nagtutungo tayo sa mga 1940s na tinutukoy lang bilang. Tinawag ang mga libro na 194X, panahon ng nagpapadala ang North Korea ng mga especially iya para makalusot sa South Korea. Sa kabuuan, 38 na operatiba ang sinubukang ipasok ng North sa kabila ng border, pero sa huli, isa na lang ang buhay nang mahuli siya ng mga tropang South Korean. Hindi basta-basta yang especially iya mula sa North, dahil nang ipaglaban siya ng South sa mga martial artist, madali niyang natalo lahat gamit ang sikat na ITF Taekwondo ng North. Lumipas ang ilang taon, at ang parehong especially iya ng North Korea ay nakasalubong ni Jin Taijin. At sa huli, siya ay mawawala sa kamay ng master ng Renewal Taekwondo. Sa kanyang huling hininga, gumawa ang especially iya ng isang huling kahilingan, na alagaan ni Taijin ang kanyang pamilya sa Hilaga. Makaraan ng ilang panahon, inatasan si Jin Taijin ng hukbong South Korea na palihim na pumasok sa Hilaga at siyasatin ang kakaibang enerhiyang natuklasan ng kanilang mga sensor. Sinunod ni Taijin ang utos at siya ay pinamunuan ng kilalang Tiger Squad, ang bersyon ng hukbong South Korea na katulad ng Green Berets sa serye. Matagumpay na nakarating si Taijin at ang kanyang grupo. Nagsimula ang pinanggagalingan ng energy signature sa isang lugar sa Mount Baekdo kung saan madali namang nilinis ng Tiger Squad ang mga gwardya doon. Nang sinilip nila ang lugar, hindi maintindihan ni Taijin at ng kanyang grupo kung ano ba talaga ang ginagawa ng North kasi wala naman silang nuclear bomb tests o fuel excavations doon. Pero naputol ang paghahanap nila sa energy signature nang dumating ang mga puwersa ng North Korea at napalibutan sila. Muling ginawang madali ni Taijin at ng Tiger Squad ang mga kalaban na yun. Hanggang sa makaharap nila ang isang partikular na sundalong North Korean, isang binatilyong lalaki na nakapatay kay Lee Ji-young-do, isa sa mga miyembro ng Tiger Squad, sa pamamagitan ng pagsaksak gamit ang itak. Ilang segundo lang ang lumipas bago nalaman na ang mga elite na batang sundalong ito ng North Korea ay pinamumunuan ni Moon Chun-sik, isang kilalang instruktor ng hukbong Hilaga. Haharapin ni Taijin si Chun-sik at, hindi nakakalimutan ang pangakong ginawa niya sa North Korea na especially iya na kanyang natalo dati, agad niyang tatanungin kung ano ang nangyari sa pamilya ng lalaki. Ibinunyag ni Chun-sik na ang pangalan ng yumaong especially iya ay Lee Soo-hyuk at nang mahuli siya ng timog, tinawag siyang traidor ng Hilaga. Iniisip ng instruktor ng hukbong Hilaga na madidisgrasya si Taijin at ang Tiger Squad sa kanilang usapan, kaya inorder niya ang mga batang sundalo na umatake. Pero, gaya ng inaasahan kay Taijin, isa-isa niyang nilupig ang mga bata sa isang kisap mata bago harapin si Chun-sik. Sinubukan ng instruktor ng hukbong Hilaga na pasabugan ang bomba para patayin silang dalawa. Pero pinutol ni Taijin ang braso niya gamit ang isang eksaktong suntok na walang armas bago tapusin ang laban. Lumalabas na si Soo-hyuk talaga ay gumawa ng kasunduan sa South Korea, siguruhin ang kaligtasan ng pamilya niya kapalit ng pagtuturo sa South tungkol sa ITF Taekwondo. Inutusan ni Taijin si Lee Yoon-do, kapatid ni Lee Ji-young-do at isa pang miyembro ng Tiger Squad, na pumunta sa isang partikular na address para tingnan ang pamilya ni Soo-hyuk habang ang ibang kasapi ng Tiger Squad ay nag-iimbestiga sa Mount Baekdo. Hindi nila alam, may isang nakakatakot na tao na nakapantalon na may tigre na guhit. At may gloves na sumusubaybay sa kanila mula sa malayo. Pumasok si Taijin at ang buong Tiger Squad sa isang yungib at narating ang isang selyadong pinto. Abala si Taijin kaya halos hindi niya mapansin na may ibang mga sundalo na nagmamasid sa kanila mula sa dilim. Samantala, nagpunta si Lee Yoon-do sa kilalang kinaroroonan ng pamilya ni Soo-hyuk, na napagtanto na si Taijin ang nagbigay sa kanya ng misyon para maalis ang isip niya sa pagkamatay ng kapatid niya. Pero hindi natuloy ang misyon niya nang barilin siya ng mga sniper. Sa loob ng yungib, nagawa ng Tiger Squad na buksan ang selyadong pinto pero nalaman nilang pareho pa rin. Yung nilalang na may tiger stripes kanina ay nasa loob nito at hindi tao, isang dambuhalang unggoy na madaling nakakasakit ng mga kasama ni Taijin pag nakalaya. Nakita ito ni Taijin kaya sinabi niya sa mga kasama niya na siya ang bahala sa halimaw. Pinuntahan niya yung nilalang papunta sa kwarto nito at nagkaroon ng isang matinding laban sila dalawa. Pero imbes na magbantay, pinili ng ibang miyembro ng Tiger Squad na manood at humanga sa laban ni Taijin at ng halimaw, kaya hindi nila napansin na papalapit na ang kalabang grupo sa kanila. Ginamit ng mga kalaban ng elementong sorpresa at sinimulang patayin ang mga miyembro ng Tiger Squad sa labas ng silid sa loob ng kuweba. Pero na-realize nila na hindi pala galing sa Hilaga ang mga ito, taga-USA sila, at may sarili silang mga elite units na parang kayang tapusin agad ang mga Renewal Taekwondo practitioners ng Tiger Squad. Samantala, abala pa si Taijin sa pakikipagsuntukan sa mabagsik na halimaw na parang unggoy at napansin niya ang isang kakaiba, kaya nang nilalang na i-adapt at gayahin ang kanyang estilo ng pakikipaglaban. Bigla silang naantala sa kanilang laban. Nang maghagis ng granada ang mga Amerikano sa loob ng kwarto. Akala nila wala na si Taijin at ang halimaw, tuloy pa rin ang mga dayuhan sa tunay nilang misyon, kunin ang isang malaking berdeng bato na nakabaon sa ilalim ng kuweba. Nakuha nila ito ng matagumpay, pero bumangon si Taijin bago pa sila makaalis at ipinakita sa mga Amerikano kung ano ang ibig sabihin ng makipagsabayan sa isang tunay na master ng Renewal Taekwondo. Sabi nga, literal na nagliparan ang mga ulo, lalo na nang ipakita ni Taijin ang Renewal Taekwondo, Baekdo technique at pinalo niya ang ulo ng kalaban gamit ang tuhod. Isa sa mga elite na sundalo ng mga Amerikano. Habang nangyayari lahat ng ito, walang nakapansin na yung unggoy na tao sa kabilang kwarto ay nag-iipon ng enerhiya, tapos pinakawalan niya ito sa isang pagsabog na parang mushroom cloud. Wala nang nakaligtas maliban sa ilang miyembro ng Tiger Squad at si Taijin pagkatapos ng pagsabog. Nang makabawi sila, napansin nila na yung unggoy na halimaw ay nag-iipon na naman ng enerhiya para sa isa pang malakas na pagsabog. Nang makita ito, niligtas ni Jo Duk Bae, miyembro ng Tiger Squad, ang natitirang mga kasama niya at
Itinapon niya sila sa hukay para protektahan sa pagsabog, pati si Taijin ay itinapon doon habang papalapit na siya para atakihin ulit ang nilalang. May isa pang pagsabog at si Duke Bei ang tumanggap ng pinakamalakas. Namatay siya at ngayon si Taijin ay may natitira na lang na 5 miyembro ng Tiger Squad. Kaya, oo, masasabi nating hindi talaga naging maayos ang misyon na ito. Naghintay lang si Taijin at ang mga kasama niya sa hukay, at nanumpa siya sa sarili na papatulan niya ang gobyerno ng South Korea dahil niloko sila para sa misyon na halos kamatayan na. Habang nag-iisip ng sama ng loob. Habang nag-iisip, nakilala ni Taijin ang isang batang miyembro ng Tiger Squad na si Park Il-tae, ang lolo ni Il-pyo. Nagustuhan ni Taijin ang bata nang malaman niyang eksperto si Il-tae sa lumang estilo ng martial art na Taekwon. Nagsusulat ang binata ng liham para sa kanyang asawa at anak sa bahay, kung sakaling hindi siya makabalik mula sa misyon, pero tiniyak ni Taijin na makakaraw sila. Napansin ng isa pang natitirang miyembro ng Tiger Squad na gumagalaw na ang unggoy tao, kaya agad kumilos si Taijin, round 2 na ito, beshi. Tumunog ang kampana at sinimulan na natin. Nagkaroon ng bonggang laban ng suntukan si Taijin at yung unggoy na tao. Pantay ang laban, parang naglalaban sila para sa 300k na bonus. Pero matalino si Taijin, kaya umatras siya ng konti tapos pinakawalan ng astig na low kick na tinatawag na dragon catcher na tuluyang pinatumba yung unggoy. Samantala, yung iba pa sa Tiger Squad nagtatago sa hukay. Tinanong ni Il-tae yung mga kasama niya kung ano ang gagawin nila, tapos sinabi ng isa sa kanila na manatili na lang daw sila doon. Pero napansin nila na yung isa pang kasama nila ay naghahanap ng something sa medyo malapit lang na lugar. Nagsimula ang lalaki sa paghuhukay at natuklasan ang isang itim na kahon. Pero biglang may kamay na sumabog mula sa mga guho bago pa niya ito mahayla, at hinayla siya sa ilalim ng lupa bago niya nabali ang mga buto. Sabi nga, ang sobrang curiosity, pumapatay. Nakita ito ni Il-tae at ng iba pa, at may lumabas na isa sa mga elite na sundalong Amerikano mula sa lupa. Agad na inatake ng natitirang mga miyembro ng Tiger Squad ang lalaki at binasag ang kanyang helmet, at doon nila nalaman na si Sergeant Choi Duha pala ito, isa pang miyembro ng Tiger Squad na nagpanggap lang at nagtatrabaho para sa mga Yankees. Pinatay ni Choi ang isa pang miyembro ng Tiger Squad at tinanong siya ni Il-tae kung bakit niya ginagawa iyon, saka sumagot ang taksil, mahilig ako sa USA. Aba, di mo talaga mapapagalitan si Uncle Sam at Apple Pie, di ba? Nagdesisyon si Il-tae na kumilos at nakipaglaban siya kay Choi. Samantala, tuloy ang matinding laban ni Taijin at ng unggoy na tao. Nakuha ng leader ng Tiger Squad ang kalamangan ng ginamit niya ang Renewal Taekwondo, Sonic Punch and Kick, pero sumagot ang halimaw sa pamamagitan ng pag-charge ng enerhiya at paglaki na parang 3 palapag na gusali. Nagtatayo muna bago umatake. Sa Il-tae, abala silang dalawa ni Choi sa matinding palitan ng suntukan. Nakalamang si Corporal ng Tiger Squad nang tamaan niya si Choi ng malakas na kick sa ulo bago hampasin ng matibay na siku sa tiyan. Halos matamba na si Choi nang biglang maglabas ng energy beam mula sa power reactor sa dibdib ang nakaarmang dating miyembro ng Tiger Squad na pumutok at gumawa ng butas sa katawan ni Il-tae. Si Taijin, naman, bumangon agad pagkatapos natupin siya ng dambuhalang unggoy at naghahanda na para kontrahin ito. Si Il-tae naman, handa nang tanggapin ang kanyang kapalaran nang bigla na lang dumating si Leon-do na nagligtas sa kanya at pinukpok ang power reactor ni Choi gamit ang bato. Na-knockout si Leon-do dahil sa maliit na pagsabog ng reactor kaya ginamit ni Il-tae ang pagkakataon para tapusin na ang traidor na mahilig sa cheeseburger na to. Ibinunyag ni Choi na bukod sa di na nakapagtataka na American na armor niya na nagpapalakas sa kanya, isa pa rin siyang practitioner ng Renewal Taekwondo, pero wala rin kasi tapos na talaga si Il-tae sa kanya. Ang corporal ng Tiger Squad, swabe niyang na-block ang sipa ni Choi bago niya pinakawalan ng Taekwon, flame pillar at sinunog ang kalaban. Balik sa Taijin, tuluyang gumaling ang leader ng Tiger Squad at sinipa ang higanteng unggoy sa binti, sobrang lakas ng sipa na naputol ang paa ng halimaw. Napaluhod ang unggoy bago bumagsak ng mukha sa lupa. Pero hindi pa tapos, biglang naging malaking keijo at nagpakawalan ng energy beam mula sa bibig. Pero ito si Taijin, mga tol. Parang binastos niya yung mga batas ng pisika at literal na sinipa yung energy beam hanggang tuluyan itong nawasak. Dahil doon, pagod na pagod yung ape man at lumiit na siya sa dati niyang laki bago muling pumasok sa isang matinding laban sa boxing kay Taijin. Sa huli, pinatunayan ng leader ng Tiger Squad na mas marami pa siyang lakas, gamit ang sikat niyang 3 suntok para patumbahin ang halimaw. Pagkatapos hamupa ang alikabok, si Il-tae ay namatay dahil sa mga sugat na nakuha niya sa laban kay Choi. Samantala, nagkamalay ulit ang ape man at nakikita ni Taijin na nakatingin ito ng mabuti. Lumakad palayo ang unggoy na nilalang at sinundan siya ni Taijin, pero huminto siya nang makita na patay na ang ibang miyembro ng Tiger Squad. Tinawag siya ni Leon-do na halos mamatay na at ipinaliwanag kung ano ang nangyari bago ibunyag na nagawa niyang tapusin ang misyon at nadiskubre na buhay pa ang asawa at anak ni Soo-hyuk. Lumalabas na pinilit gawing trabahador ang asawa ni Soo-hyuk nang malaman ng mga Norte na nahuli ang kanyang asawa. Tungkol naman sa bata, hindi na sinabi pa ni Leon-do ang iba tungkol doon. Sa halip na sabihin kay Taijin na alagaan ang nanay niya pagbalik niya sa South, namatay si Leon-do at nalaman ni Taijin na bumagsak na rin si Il-tae. Lumingon siya sa unggoy na nilalang na nakuha na ulit ang kahon na hinukay ng isa sa mga miyembro ng Tiger Squad kanina. Binuksan ng unggoy na tao ang kahon at lumabas ang parehong bato na nakuha ng mga Amerikano nung nagsimula ang lahat sa kuweba. At, nakaka-curious, may tulog na baby Jean Mori sa loob ng bato. Iniaalok ng nilalang ang bato na may si Jean Mori kay Taijin at tinanggap niya ito. Kagad pagkatapos, nagsimulang magkalat at maging abo ang ape man. Lumipat tayo sa kasalukuyan kung saan nalaman natin na si Taijin pala ang nagsasalaysay ng kwentong ito kay Park Mujen habang sila ay nakakulong sa tagwan ni Nox. Ipinaliwanag ng dating leader ng Tiger Squad na ang nilalang na unggoy ay gawa sa balahibo ng Monkey King at, mas mahalaga, na si Jean Mori ang kabilang kalahati nito. Tinanong ni Mujen kung kailan nga ba nagising si Mori mula sa bato, at sinabi ni Taijin na nangyari yun 17 taon na ang nakalipas nang harapin niya ang The Six. Ibinunyag din na, ang buong kwento tungkol kay Taijin na tinalo lahat ng The Six ay dahil lang sa paggising ni Mori na nagdulot ng pagsabog sa paligid na nagpahilo sa lahat maliban kay Taijin.
Nambiro pa si Mugen kay Taijin at sinabi na sinungaling siya. Pero sa totoo lang, tinalo ni Taijin ang 5 sa The 6, at sana natapos niya ang laban kung hindi binagsak ni Mori ang buong lugar at ginawa iyon para sa kanya. Ibinunyag din ni Taijin na tinawag ng gobyerno ng South Korea na mga traidor ang Tiger Squad matapos niyang mabuhay sa misyon sa Mount Baekdo na nauwi sa trahedya. Siyempre, hindi pinalampas ni Taijin yan, dinalaw niya yung dati niyang boss at sinabi sa kanya na bawiin yung utos at ayusin ang sitwasyon para sa mga naunang kasama niya, kung hindi, may mangyayari. Sa huli, natulungan ni Taijin na matupad ang mga pangarap ng mga yumaong miyembro ng Tiger Squad. At siya naman, kinuha niya si Jin Mori bilang sariling estudyante at tinuruan siya sa Renewal Taekwondo. Sa mga huling eksena ng kwento, tinanggap ni Jin Taijin na gagamitin siya ni Nox laban kay Mori. Pero hindi siya nag-aalala, maayos niyang na-train ang bata. At tinatanggap niya ang pagkakataong makipagsabayan sa apo niya sa hinaharap. The Sage Realm Arc, nagpapatuloy ang God of High School at bumabalik tayo sa kasalukuyan, pagkatapos ng mga pangyayari na nakita natin sa pagtatapos ng unang season ng anime. Pero para sa inyo na nakapanood lang ng maganda at animated na series, siguro nakakita lang kayo ng mga patikim ng mga nangyari pagkatapos ng nabigong pagsubok ni Nox na kunin ang susi na pwedeng pumatay ng mga Diyos at ang laban ni Jin Mori kay Jegal Take. Kung nagustuhan mo ang mga video na ito ka-T-Recap, don't forget to leave a like and subscribe, at i-hit mo na rin ang notification bell para updated ka sa mga bago pa natin mga video. Salamat at maasim na araw!